Matapos ang higit isang dekada, may bago ng gobernador ang Laguna. Wagi ang dating kongresista at broadcaster na si Sol Aragones sa eleksyon matapos ang mainit na laban sa pagitan niya at ina Vice Governor Karen Nagapay, Representative Dan Fernandez at kanyang pinakamahigpit na katunggali si Congresswoman Ruth Hernandez na asawa ng term-limited governor na si Ramil Hernandez. Formal na iprinoklama si Sol sa Kapitolyo kung saan siya mainit na sinalubong ng kanyang mga taga-suporta. 9 na taon naging kongresista si Sol at pagkatapos ay bigong nasungkit ang pinakamataas na posisyon sa Laguna noong 2022. Iba na ang kwento ngayon. Hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko. Sabi ko, totoo ba ito? Kasi syempre mahirap umasa hanggat hindi ko nakikita yung final na resulta. Pero nung nakita ko, sabi ko, kasi ang dasal ko sa Panginoon bago yung oras na lumabas yung final result, sabi ko, ilagay niyo po ako kung saan ako makakapaglingkod at susunod ako. Ang nanalong vice-gobernador, ang board member na si J.M. Carait, ay hindi niya kaalyado. Sabi nila, handa na silang isantabi ang politika ngayong tapos na ang halalan. Simple lang naman ang sasabihin at papakita ko sa kanila tapos na ang eleksyon. Gaya ng sabi ko, may mga bagay lang kailangang magtapos at meron ang kailangang simulan. Tapos na ang magkakaiba naming kulay, tapos na ang magkakaiba naming partido. Well, as the Vice Governor, our functions are mostly purely legislative in function and checks and balances. So, whatever the programs of the governors are, kung ano man po yung programa ay amin pong susuportahan po. Ang Laguna ay kaapat sa may pinakamalaking populasyon na probinsya sa Pilipinas. Higit 3 milyon ang residente rito. Malaki ang kontribusyon ng lalawigan sa pambansang ekonomiya. Pero sa mahabang panahon, walang sariling tertiary public hospital ang Laguna. Sinimulan ng itayo sa ilalim ng panunungkulan ni Ramil Hernandez noong nakaraang taon. Pero taon ang bubunuin bago ito matapos. Ang issue sa kalusugan, naging mainit na usapin noong eleksyon. At ngayong formal na ang pagkapanalo ni Sol, oras na para tuparin ang kanyang mga ipinangako. Kaya balak natin simulan agad kapag tayo ay nagsimula na opisyal ng panunungkulan na itayo ang 30 o 30 na akay ni Sol Butika libreng maintenance na gamot para sa ating mga kababayan. Susunod ang pagsasaayos sa mga pampublikong ospital, pagtulong sa mga pasyente. Bago naging politiko si Sol, isa muna siyang news reporter sa telebisyon. Sa maraming taon, ang assignment niya, mga isyong pangkalusugan. Ngayong siya na ang ina ng lalawigan, hindi na lang siya tagapagbalita. Siya na rin ang inaasahang lulutas sa mga daing patungkol sa serbisyong medikal ng kanyang mga kababayan, pati na rin ang iba pang mga sakit ng probinsya. Dwight De Leon, Rappler, Laguna.